Kapag ang isang tao na mabait sa personal, automatic na ba siyang walang kakayahang manloko, na mag-drug ng iba o gawa ng maling desisyon ng pera? Paano? Kapag sinabi ng isang controversial na tao tulad ni Sian Gasa, no, na you deserve what you tolerate. Love ba yan o eleganteng victim blaming? Ito ang pinakamabigat sa lahat. No? Tama ba ng isang tao na magbago lang sa hirap at pagdurusa? O yung isa na naman magandang pakinggan pero sablay sa logic yung linya online? Hello sa inyo mga kastors. Welcome back sa isang namang content dito sa ako, Jerry Marcosors. Ako pala si Martin, no? At pumasok na itong sa issue ni Sian Gasa. No? Kapag si Sian nagsalita, hindi lang yan simpleng opinion. No? Kadalasan may halong insider angle. No? Life lesson, psychological framing, at saka may konting narrative control. Okay? Sa rate self po, na tungkol ito kay Sash na at saka si Boss G. No? Sinabi niya na mabait daw si Jed. Pero sabay sinabi niya na hindi dapat hinihintay ang isang tao na magbago. At minsan daw kailangan mo talaga siyang bitawan at hayaan maghirap para magbago. So matapang statement ko, no? Pero ang tanong kasi dito, may sense ba? May sablay ba o classic siya na marunong gumawa ng viral ng commentary, no? So, mga stories, hintayin natin ng logical, practical, at saka diretsyon tayo. Okay? So, ito na. Base sa post ni Sian Gasa, no, may una siya sinabi sa tropa niya daw si Jed. At personal niya raw ito kilala. Sinabi pa niya na mabait daw ito sa mabuting tao. At nagbanting pa raw sila sa bangkong last month. Okay? Hindi lang daw yun pinost dahil ramdaw na raw niya yung malapit na ang hiwalayan at malaming nang pumutok na ba ang issue. Pumutok ang issue. Pero kahit tropa ron niya si Jed, no, sinabi ni Sia na bilang kaibigan si Mrs. niya for 9 years. May duty daw siya na protektahan si Mrs. niya kahit may nagasagasaan siyang tropa. Pagkatapos nag-share ng personal experience at tungkol sa kasi addiction, no, sa ambition, no? Sabi niya may difference daw sa vision sa G-word addiction. Ayon sa kanya, no, may mga isang vision na pwedeng ilabas lang ang tunay mong pagkatao. Pero ang G-word addiction daw ay kayang sirain ang buhay mo. Ibaon ka sa utang, baguhin ang ugali mo, at itulak ka sa panloloko na maling desisyon. Ipagdasal din natin na sana raw ay makabango si Jed, no, sa lalong madaling panahon. Pagdating naman kay Mrs. niya, very direct ang mensahe niya. Ito sinabi niya, you deserve what you tolerate. Okay, ang punto niya dito, no, huwag daw hihintayin na magbago ng isang tao, no, mansahil lang ang oras. Hindi raw magbabago ang tao kung lagi itong nasasalo, comfort at love. At ayon sa kanya, no, people will only change to misery and suffering. Another verse niya sa kay Miss Sasha, no, manatili na muna senior for the next 2 years. Kilalanin ang sarili, mag-evolve at iwasan muna ang romantic relationships dahil para sa kanya. Ang singleness, solitude at isolation daw ang susi para maabot ang true self and life goals. So, mga stories na ito yung chamba sa ito, no. Unang-una, hindi neutral ang post ni Sia, no. Huwag tayong magpanggap. Okay? Ang post na yan, hindi simpleng concerned friend, no, na message lang. Tatlong bagay sabay niyang ginawa. Una, binigyan niya yung character defense si Boss G, no? Pangalawa, in-explain niya yung posibleng behavior ni Boss G gamit ng G-word addiction angle. Pangatlo, yung pinupush niya yung ni Mrs. niya isang hardline detachment mindset. Ibig sabihin, hindi lang ito opinion. Isa itong public framing ng issue. Pangalawa, mabait ka, mabuting tao is not a strong evidence, no? Ito yung unang logical problem ko dito, no? Kapag sinabi mong mabait ka, no, nakikilala ko ang personal. Ang tawag dyan ay anecdotal reasoning o character witness style argument. Okay? Bakit? Kasi pwedeng mabait ka sa personal, maayos ka kasama sa biyahe, okay ka sa tropa, pero pwede ka pa rin gumawa ng reckless, dishonest,
or destructive financial decisions. Magkaiba ang mabait ka, mabait ka kakabanding, at makapagkatiwalaan ka sa pera at obligasyon. So kung ang issue ay tungkol sa pera, tiwala at responsibilidad, hindi sapat ang mabait siya bilang depensa. Okay? Pangatlo, yung addiction angle niya, yung may punto pero hindi dapat gawing excuse. Ito ang fair take ko dito. Totoo, may G-word addiction o kahit anong addiction na may kinalaman din sa pera ang kanyang sirain ng buhay. Kaya nitong sirain ng judgment, kaya nitong palalain ng utang, kaya nitong itulak ang tao sa pagtatago, pagsisinungaling, at public decisions. No? So yes, may practical truth sinabi ni Sian dito. Pero ito ang dapat malinaw. Explanation is not absolution. Okay? Ang simpleng salita, hindi ang sa simpleng salita, ang pagpapaliwanag kung bakit nangyari. Hindi ibig sabihin wala ng pananagutan. Pwedeng may addiction, pwedeng may pinagdadaanan, pwedeng lugmok mentality at financially, pero hindi nabuburan ng mga yan sa mga tanong na anong ginagawa sa pera? May transparency ba? May panloloko ba? May nasaktan bang ibang tao? At paano babayaran ang obligasyon? Kasi sa Doro Masters, hindi porket naintindihan mo ang dahilan, ibig sabihin okay na ang epekto. Pangapat, people will always change through misery and suffering. Sobrang absolute niyan. Dito ako ay malaking reservation. Thus, a sweeping generalization. Hindi lahat ng tao nagbabago lang dahil sa hirap. Ang iba nagbabago dahil sa therapy, intervention, accountability, treatment, pagkawala ng access, boundaries, rehab, spiritual awakening, at saka tamang support system. So, ang problema sa linya kasi dito, people will always change through misery and suffering. So, parang yung ginagawang universal law ang personal philosophy niya. So, kapag sobra ang absolute, madalas sablay ang logic mo. Mas tamang sabihin siguro yung ganito na mas tao hindi nagbago hanggat walang consequences. Yan yung mas practical. Mas makakatawanan and mas less dramatic. Okay? Panglima, you deserve what you tolerate, matapang pero pwedeng madulas sa victim blaming. Ito ang pinaka-controversial niyang linya dito. On one hand, may wake-up call siya. Kung paulit-ulit kang niloloko, sinasaktan o dinadamay ng gulo at pinili mo pa rin mananatili, o darating ang point na kailangan mo ng tanungin sa sarili mo. Bakit ko pa ito pinapayagan? So, in that case, may practical value ang statement. Pero, on the other hand, pwede rin itong maging oversimplification. So, kahit hindi ganong kasimple ang relasyon, may mga tao na nananatili dahil sa pag-asa, trauma bond, emotional dependency, guilt, manipulation, sunk cost, public image, o dahil iniisip nila matutulungan pa nila ang tao. So, So, ang sabihin mong you deserve what you tolerate na wala ng nuance pero delikado. Baka ang dating kasi dito, kasalanan pa ng nasaktan kung bakit siya nasaktan. So, at para sa akin, hindi yun fair yun. This unfair yan, okay? Mas balance kasi ng version sana na you are responsible for your boundaries but you do not deserve betrayal. Ayan, mas tama yan, di ba? Panganim, yung advice niya mag-single daw si Sasha for 2 years. At advice lang yan, hindi formula. Okay? Well, masters, ito ko lang ito. Hindi automatic na single is equal to healing. At hindi rin automatic na relationship na is equal to hadlang sa growth. Okay? This is another overgeneralization. May mga tao na gumagaling mag-isa, may mga tao din gumagaling na sa tulong ng pamilya, may mga tao na gumagaling sa healthy friendships, at saka may tao na eventually nakahanap ng healthy love after the toxic one. At totoong issue na hindi dapat ba single? Ang totoong issue kasi dito na may boundaries ka ba? May self-awareness ka ba? Natuto ka ba? Ganyan.
Kasi kung gusto mo ng single good, kung gusto mo ng single good, oo. Kung ayaw niya, choice niya yan, okay? Kung kailangan gawing universal recipe yung hindi yung gagawing parang hindi kailangan gawing universal recipe yung kanilang solitude, okay? Pampito, ito yung punto ni Sia na tingin ko pinaka-practical love without accountability becomes enablement. Okay? Ito ang pinakamalakas na parte na post na yan para sa akin. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit nang gumagawa ng mali at ang kapalit ay lagi siyang sinasalo, lagi siyang pinoprotektahan, lagi siyang binibigyan ng soft landing, posibleng hindi na yan love, no? Enablement na yan. At dito may practical wisdom ni Sian dito. Minsan ang pinakatamang gawin para sa isang tao sumisira sa sarili niya ay hindi yakapin palalo, kundi itigil ang pagsalo sa kanya. Hindi dahil wala ka ng pake, kundi dahil gusto mong maramdaman niya ang bigat na consequences. At minsan doon nagsisimula na totoong pagbabago. Pero wag din natin kalimutan marunong si Sian sa narrative control. Let's be honest, masters. Si Sian ay expert sa paggawa ng post na may insider vibes, may life lesson, may philosophical, may pagka-savage, at syempre viral, di ba? So habang binabasa mo ang post niya, tandaan mo rin na hindi lang siya concert friend. Siya rin ang isang taong alam kung paano kunin ang atensyon sa internet. Kaya para sa akin, half concern, half positioning din ito. Hindi ibig sabihin mali lahat ng sinabi niya. Ang ibig sabihin ko kasi dito huwag niyo rin dunukin lahat ng buo dahil magaling siyang magsulat. Okay? So, ang ko dito, masasabi ko lang dito is, ang post ni Sian Gas ay hindi simpleng pagtanggol na hindi rin simpleng pag-aaway. Isa rin halo na character defense para kay Boss Gino. Explanation gamit ang addiction angle, tough love advice para kay Miss Sashna, at syempre classic Sia style public positioning. At saka may tamang punto siya, lalo na sa mga idea na hindi mo dapat i-baby ang mga taong paulit-ulit na sumisira sa sarili niya at sa ibang tao. At may sense din ang thought na love without accountability can become enablement. Pero may sablay din siya dito. Lalo na sa mga linyang sobrang absolute tulad ng people will always change to misery and suffering. You deserve what you tolerate. At yung parang formula niya na singleness equals growth. Okay? Hindi ganyan kasimple ang buhay. Hindi ganyan kalinis ang human behavior. At lalong hindi ganyan ang kadali ang trauma, addiction, at toxic relationships. Kung ako tatanungin dito, ang pinaka-practical na takeaway ko dito ay ito Kapag ang halong addiction, utang, betrayal, at public fallout, love is not enough. Kailangan dyan ay boundaries, transparency, treatment, consequences, at totoong accountability. Hindi caption ng solusyon, hindi philosophy post ang kabayaran, at hindi pagiging mabait ang panagot sa pera, tiwala, at nasirang relasyon. Sa dulo, hindi na ang tanong ay, sino ang mas maganda ang post? Ang dapat tanong dito sino ang may pananagutan? Sino ang may ebidensya? At sino ang totoong haharap sa consequences? So, yun, mga stories. So, ano sa tingin nyo dito, May point ba si Sian Gasa? O masyado ng absolute ang medyo pagka-victim blaming ng ilang banat niya, At ito pa, agree ba kayo na minsan kailangan talagang pabayaan mo ng maramdaman ng tao ng consequences para magbago? O naniniwala kayo na pwedeng magbago ng tao sa tamang support at intervention? Comment nyo sa baba, pag-usapan natin na maayos. Okay? Kung gusto nyo ng ganitong straight to the point, logical at walang plastika na komentary, huwag kami nila like, share, subscribe. Like, share, and subscribe sa ating channel and click the notification button sa baba. As always, mga stories. Thank you and have a good number, stars. Bye.